sa Proverbs 27, verse 6. So, ganyan po mga kapatid. But in this context na binasa po natin, sa konteksto pong ito na binasa natin ng John 15:13 to 17, is makikita natin, tinignan ko sa dictionary ng Greek because the original manuscript ng New Testament, nagsimula yan sa Greek. Translate lang sa iba-ibang language, translate sa Latin, translate sa English. Sa Greek word, nitong meaning dito sa meaning nito, hindi dun sa meaning ng mga binigay ko kanina, but in this context na binuksan natin, na text, na gospel, in this verse means a friend at court. Friend at court. When we say court, it refers to a palace, it refers to a royal people or king. Ganun pong ibig sabihin doon. Hindi po itong friend doon sa husgado sa korte. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong literal na ito. Ibig sabihin, pangalawa is, it describes the inner circle around a king or emperor. Yun ang ibig sabihin doon. Yung mga hari, mga emperor, mga royal people, mga diplomat, mga matataas na tao, may mga power, may mga kapangyarihan, mga kapatid, meron yan silang mga kaibigan na nakapaikot, nakapaligid sa kanila, na nakakaalam ng sekreto ng hari o nakasekreto ng isang emperor. Yun po ang description dyan ng sinasabi ng friend. But in fact, we cannot interpret this word friend in a limited way. Marami kasi yung ibig sabihin ng friend. Sa atin nga, meron tayong kahulugan ng version ng friend na hindi dito sa version ng Bible. Another one, according to the Bible, it refers to the best man at the wedding. Diba? Pag may kasal, yung best man, ibig sabihin ng best man, yun yung malapit sa iyo. Hindi ka pwedeng sabihin best man kung hindi siya close at hindi kayo magkaibigan. Sabi ng John 3:29 sa New Living Translation, it says there, "It is the bridegroom who marries the bride, and the bridegroom's friend is simply glad to stand with him and hear his vows." Sasabi na sila, ikaw, minamahal mo ba itong babae ito? Opo, minamahal ko po siya sa hirap at ginhawa. Kinikilig siya. Kasi narinig niya yung boses ng kanyang best friend ginakasal. Hindi ko alam kung anong tawag din doon sa babae, sa brides. Hindi ko alam. Basta best man lang ako. Bahala na kayo doon. Sa inyo na yun. Ganun yun eh. Siyempre kikiligin ka. Kasi ang isang matalik na kaibigan ay sumasaya kapag ang kaibigan niya rin ay masaya. Ibig sabihin, ramdam niya yun. Pag ang isang kaibigan na matalik ay nasasaktan, nabibigo, ramdam niya rin yung pain. Ang unang dapat makadama ng iyong joy, ng iyong pain, disappointment, or success is your friend. Siya dapat talaga, mga kapatid. Hindi yan mararamdaman ng mga malalayo na kaibigan. Magkaiba kasi, all of us has many acquaintances, but few of us has friend. Iba kasi yung acquaintances. Maaaring kilala lang kita, nagkakilala tayo, pero wala akong alam sa background mo, wala akong attachment connection sa'yo. Pero nagkakilala tayo, nag-meet tayo, acquaintances. But being a friend, mga kapatid, iba yon. It's more than an acquaintances. So, ganun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na makikita natin na sinasabi ng Bible, you are my friends if you do what is my command. Tapos sabi dyan sa verse 13, "Greater love than this, than to lay down one's life for his friend." Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ito, kundi ang pag-ibig
ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? Kung ano man. May higit pa ba sa isang pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaibigan? Pag kaya mong isakripisyo at ialay ang buhay mo para sa iyong kaibigan, mga kapatid, and that is the highest expression of love, of being a friend. At si Jesus lang kasi nakagawa yun eh. Magkaibigan tayo, pero kung magde-death penalty ka na, siguro ikaw na lang muna kasi may asawa pa ako, may mga anak pa ako. Pero kaibigan kita, dito na lang ako sa iyo, makikidalamhati ako sa kamatayan mo. Pero kung ako re-replay sa iyo para ako ang mabitay, huwag naman ganun, may pangarap pa kami. And only Jesus can do that, mga kapatid. Si Jesus lang. Kaya sa Bible, si Jesus lang talaga ang tunay na kaibigan. Ang friendship natin hindi perfect. My friendship to you and your friendship to me, hindi siya perfect. Laging may darating ng time, may pagkukulang, may ma-offend, merong mawawala, at may manghihina at manglalamig. Pero yung friendship ni Jesus sa atin, ako, perfect po yun. Amen? Kaya, therefore, the encouragement here is, let us go to the Lord. Siya unahin nating friend. Kaya kapag ang buhay natin ay hindi natin na-establish ang magandang relationship and friendship with Jesus, lagi ka lang masasaktan at mabibigo sa tuwing hahanap ka ng kaibigan sa mundo. Pero kapag nauna mong hanapin at makapaglagay, makapagtayo ng isang magandang relasyon kay Jesus, pag humanap ka na ng kaibigan sa mundo, kahit masaktan ka pa, kahit iwan at mabigo ka pa, kahit itaboy at itakwil ka pa, hindi ka madi-discourage dahil merong nag-iisang tapat na kaibigan sa iyo. Let me go on, mga kapatid. What kind of relationship did Jesus describe when He called us friends? Si Jesus ang nagsabi. Sabi niya, you are my friends if you do what my command. Bakit niya binanggit yon? Anong klase, anong uri na meron siyang ugnayan, relasyon sa kanyang mga alagad o relasyon din sa atin? Isa po yan ang magandang hamon para sa atin, mga kapatid, na makita natin ngayong hapong ito, yung ating pinag-aaralan, the friends of Jesus. First is, mga kapatid, first and foremost, it is a relationship of love and obedience. Ang pag-ibig, ang pagiging magkaibigan, mga kapatid, sabi ng, basahin ko ulit yung verse ng 14, ng chapter 15, you are my friends if you do what I command. Napansin niyo po yung, if you do what I command. Kung gagawin mo. Kung susundin mo. So therefore, the first step is, it is a relationship of love and obedience. Kung love lang, masyadong abstract eh. Pag sinabi mo, I love you, paano mo ipoprove yung tama, totoo yung love mo? Parang ang Diyos nga, prinood niya sa atin yung love niya eh. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world, anong ginawa niya? He gave. Binigay niya sa Jesus. Sabi ng Panginoon, mahal na mahal ko ang sanlibutan. Hindi naman huminto doon. Binigay niya ang kanyang anak. So, ibig sabihin, when you love, you give. When you give, you love. Parang gano'n. Di ba, mga kapatid? Pero kapag ang nauna ay nagmamahal ka, walang nagmamahal na hindi nagbibigay. Hindi pwede yun. Nagmamahal ka, tapos kuripot ka. Hindi pwede. Lahat ng nagmamahal, nagbibigay, ibinibigay. Hindi na kailangan magparaya ka, pakumbaba ka, ibigay mo kasi mahal mo siya eh. Minsan tinanong ako ng mga anak ko, Papa, alam niyo naman si Mama, parang Armalite. Paano po kayo nakatagal? Sinagot kong mga anak ko, yes lang. Anak, yes. Anong ibig nyo sabihin? Basta pag nasalita si mama nyo, yes. Yes. Eh di tatagal talaga kayo nun. Pero pag kinokontra mo, saan mauuwi yun? Baka lumaki ng apoy, magkaroon ng hamunan.
magkakaroon ng hiwalay. Hindi naman yung pagiging under desire Ang ibig sabihin, marunong ka lang mag-protect para tumagal at ma-preserve, mga kapatid. Kung minsan kasi, ayaw natin ibaba ang pride natin sa mga kapartner natin. Gusto natin tapakan, gusto din natin mang-challenge, mang-hamon, mang-provoke. Kaya, walang relation na nagtatagal kapag hindi ka marunong magbigay. Sabi ni, ako kasi Confucius yun, sabi gano'n, once step backward, two step forward. Dapat gano'n, one step backward, two step forward. Pag humakbang ka ng isang hakbang patalikod, may dalawang hakbang ka paharap, pasulong. Ibig sabihin, lamang ka. Ibig sabihin, may advantage, may kalamangan ang nagpapalaya. So that's it, mga kapatid. It is a relationship of love and obedience. How do you prove that you love Jesus? Simple. Mahal mo si Jesus? Ang dami naman kaya pag tinanong natin sa labas, lahat na nagsisimba, mahal mo si Jesus? Mahal. Pero tanungin mo, sumusunod ka ba sa Kanya? Sandali lang po, pag-iisipan ko muna. Doon na lang tayo magkakatalo. To prove that you love someone, you have to obey Him. Pakinggan mo siya, sundin mo siya. Huwag mo siyang laging bibigyan ng pain, bibigyan ng sama ng loob, disappointment, o sakit. Friendship with Christ, ang pakikipagkaibigan natin sa Panginoon is, saan ba yan? Laki na ng tinalon. Ang pakikipagkaibigan natin sa Panginoon involves love and obedience. Kaya nga si Jesus nagtatanong na dyan Sabi niya, if you do my command, you are my friends if you do what is my command. Now, friendship with Christ involves talaga. Hindi mo pwedeng alisin yun. Sapagkat diyan binabase kung talagang magkaibigan kayo ng Panginoon. Pag marunong kang sumunod sa Panginoon, hindi maaaring hindi ka rin marunong sumunod sa mga nasa taas mo, bawa, saan ka bang community, saan ka bang grupo, saan ka bang leadership. Meron lagi yung mga mga ranks. Meron yan lagi na inilalagay. Walang iglesia, community, chapter, etc. na walang leadership, na walang mga namumuno. Meron sa simbahan, may namumuno sa government, meron din. Lahat yan magkakagulo-gulo kapag lahat ay puro pasaway. Pasuway, mga kapatid. So it is not just a matter of master-servant relationship. Yung relationship ni Jesus sa atin at sa atin sa Kanya, hindi po ito master-servant relationship. Kasi pag master kasi nakakatakot Imagine, kung ang turingan ninyong ng employer mo ay magkaibigan kayo, hindi ginagamit ng employer mo ang pagiging master niya sa'yo, kundi ang trato niya sa'yo parang kaibigan, pero employee ka niya. Ang sarap ng ganon. Ang sarap mag-work ng ganon. Pero kung lagi kang gumagawa ng duty mo sa employer mo dahil natatakot ka, dahil hindi mo alam kung anong gagawin ng employer mo sa iyo, ang hirap hanapin ng mood niya, pati ng taste niya, palagay ko hindi masarap na relasyon. Lagi ka lang nangangamba, natatakot at nag-aalala. Walang love. Tama po ba? The friendship of Jesus for us, it's not just a matter of servant relationship, but it is a love and obedience. It is an intimate and personal relationship.